Business as Mission sa Entrepinoy Espesyal tuwing Lunes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Ito po ang Entrepinoy Espesyal. Dito lang yan sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Muli, ako po si Arwel Mendoza at tayo po ay dadako na sa Patok na Negosyo segment na kung saan tayo po ay makikipagkwentuhan sa ating mga matatagumpay na Entrepinoy at Entrepinay. At katuwang po natin every Monday ang Business as Mission Philippines at hatid po nila sa atin ang iba't ibang talakayan, makabuluhan na topics na may kinalaman po sa ating pagbe-business. At ang ating programa ay napapakinggan din sa iba't ibang himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines. At tayo po ay nasa lalawigan ng Davao at ang ating mga successful entrepreneurs ang siyang ating nakakakwentuhan ngayon. And with that, mayroon po tayong makakasama na isang entrepreneur at siya nga po ang owner ng Radicor Metal Manufacturing Corporation at atin po siya makakapanayam at ibabahagi niya po sa atin ang kanyang inspiring story sa pagbe-business. Kaya i-welcome na po natin si Mr. Gene Oholan. Sir Gene, magandang umaga po and welcome sa Entrepreneur Espesyal. Yeah, good morning, Arwel. Yes, thank you sir sa inyong paglalaan ng oras para po sa ating mga kaagapay. Pero bago po natin simulan ang ating masayang kwentuhan ngayong araw, Sir Gene, baka meron po kayong mga gustong batiin or i-greet. Yeah, I will greet in Bisaya since nandito tayo sa Bisaya. So lahat ng mga sa tanan ng mga higala kaigsuunan, maayong adlaw sa tanan og nang hinaut ako nga anaa mo sa maayong pagkinabuhi uban sa paghigugma o pag-alagad sa Ginoo. Ayan, hello po sa inyong lahat at paki-translate na lang po ha sa ating comment section yung greetings ni Sir Gene. So binabati din natin yung ating mga kaagapay mula po sa Visayas. Though nandito tayo sa Mindanao, ano? Yeah. Sa lalawigan ng Davao. So Sir Gene, kayo po ang nagmamanage or owner nitong Radicor Metal Manufacturing Corporation. Yes. Sir, can you give us an idea? Ano po ba yung services po natin at ano yung nature ng negosyo? Actually, ang Radicor, it's a technology-based siya. May kaibigan ako na scientist, kumbaga, who invented this technology. Yeah. It's a machine that he invented na magtitreat ng mga hazardous waste, specifically mga medical waste. So yun ang technology kasi this is one of a kind na technology. Mostly sa atin ngayon, yung mga incineration, microwave, pyroclave, those are mga burn technology. Ito, it's purely air. Air. So it's conformity kung ano man yung trust ng mundo regarding global warming. So, okay, so napakaganda at interesting po ha, Sir Gene, ang inyong negosyo. Pero paano po ba kayo napunta sa ganitong klaseng industry? Ano po yung nagtulak sa inyo, sir, na magkaroon ng ganitong business? Actually, the concept was produced by or created by my friend. Kaso, yung friend ko, yung partner ko, namatay siya during COVID. We started this 2020. Pero the concept was long conceptualized before. Yun lang, the Lord took him. So ngayon, ako na lang natira together with the other engineers. So we pursue this one. However, yung trust namin is, paano kami makaserve ng Panginoon? In a way, nandito kami together, mapropel namin yung kingdom ng Panginoon. Wow. And having that kind of mindset, talagang mas nakakatulong sa atin, mas nabibigyan tayo ng encouragement to do our work excellently para sa Panginoon. At nung ang inyong kaibigan nga po ay umuwi na sa Panginoon, hindi po naging hadlang yon para itigil. Bagkus pinagpatuloy po ninyo itong negosyo. But prior to that, Sir Gene, kayo po ba may mga naging negosyo na rin before or may mga existing pa tayong other businesses? Marami. Even in college pa ako, nag-umpisa na ako. Talaga po? Opo. Ano yung kauna-unahang business, sir, na inyong naitayo? Gold buying.
Gold mine. Oh, Okay. when I was in Cebu, so I do that while in college. Mhm. Ano po ba ang kursong tinapos niyo, Sir Gene? Commerce. Commerce. So somehow related dito. Nagiging related na rin. Oo, dito sa ating negosyo. And now, dito po sa ating magiging talakayan ngayong umaga, yung mga nagiging topics po natin ay ito po ay mula po sa workbook ng Business as Mission Philippines. At ang atin po pagtutuunan ng pansin ngayon may kinalaman po sa pagiging humble o mapagkumbaba when it comes sa pagnenegosyo. Kasi habang lumalaki po ang ating business, lumalawak ang ating markets, lumalaki din yung ating market share, tumataas ang kita at gumaganda ang cash flow. Minsan, hindi natin or minsan madaling isipin na ang mga achievements na po ito dahil ito sa sarili nating abilidad, sa ating karunungan at sa ating diskarte, maging sipag at tiyaga. Nakakalimutan natin na kung wala po ang Diyos, kung wala po ang Panginoon, hindi po tayo magkakaroon ng tunay na tagumpay. Kasi ang success, ang daling i-define, di ba? Kapag meron kang mga nakukuhang awards or pagkilala or may magandang output sa iyong negosyo. Pero ang true success po ay nagmumula lamang sa Panginoon. That's why napakaganda po ng reminder sa atin ng Panginoon. If you will read yung Deuteronomy chapter 8 verses 17 to 18, basahin ko po sa Tagalog, kaya wag na wag ninyong iisipin na ang kayamanan ninyo'y bunga ng sariling lakas at kakayahan. Subalit alalahanin ninyong si Yahweh ng iyong Diyos ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Ginagawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. So napakagandang reminder yan ng ating Panginoon. So with that, Sir Gene, ito sa inyong business journey, is there a time, admittedly, nag-self-claim po kayo ng credit sa success ng inyong business? Yes, probably there were times na dumating ako sa point na ganyan. Since from college, working student, parang self-made ka na Rose up from the rank even sa trabaho before. So ngayon, parang nakikredit yung sarili mo. Now, there was awakening moments for me to realize na, sandali, hindi pala sa akin to. Galing pala ng Panginoon. I'm a pastor. I know these principles, pero at some point, nakakalimutan ko yung mga turo Yeah. Hanggang dumating yung awakening moment. Bumagsak yung negosyo. Oh, okay. Lost something, how many millions? Oh. So it's awakening moment. Sandali, nakikredit ko ba to sa Panginoon? And that's the point I realize as I evaluate myself, hindi na pala na-credit sa Panginoon. Humility is very important. Yeah, and how did that experience humble you, sir? Since nagiging awakening moment siya, kumbaga, I recommit myself to the Lord. Lord, I will never do it again. And therefore, every moment, yung bang sinasabi natin na blessing others, kasi ang hindi natin nakikita, yung fulfillment na maibigay ng blessing others. And that is towards, ano yung purpose ng binigay ng Panginoon sa atin? Why we are here? Bakit nandito ako sa negosyo? Yeah. Ano bang purpose? Yes. Oo. Oo. Pag sinasabing to bless others, and that is basically worshiping God. Basically, glorifying God by blessing others. Minsan nakakatawang isipin, Sir Gina, kapag nasa itaas or nasa tugatog ng tagumpay ang ating negosyo, ang daling i-claim na Right. it is because of me, it is because of my ability, yung galing ko at talino. Pero kapag bumagsak na ang negosyo, minsan mapapatanong ka sa sarili mo, teka, ako bang dahilan nito? 'Di ba? Ang daling i-claim yung credit na yon, pero may mga pagkakataon talaga na ang Lord gagawa siya ng way para tayo po ay maging humble at mapaalalahanan tayo na ang negosyo, again, business is not about us. Ang pagnenegosyo po ay hindi lamang nakasentro sa atin, kundi laging nakasentro sa Panginoon. At syempre, kayo po ay dumaan na rin sa maraming mga challenges o pagsubok sa negosyo. At ganun din, marami na rin pong mga katagumpayan ang inyong naranasan dito sa pagnenegosyo. And now, sa mga experiences na ito, Sir Gene, paano niyo naman po pinapaalala sa inyong sarili na ang true success po ay galing sa Panginoon at hindi po sa ating sariling galing? No, I have to remind myself, I will na, itong pagnenegosyo o itong negosyo,
ang role ko dito is steward ako. Yes. I'm not the owner, but I am just managing this one. So there must be somebody. And therefore, kailangan kong mag-submit kung sino yung real owner eh. Yeah. Kasi kung yung nangyari na failure, pag tinanggal sa akin, wala naman ako magawa eh. And therefore, when we realize na wala pala, hindi pala ako may-ari, anything can happen. And that's the reason I have to remind myself, doing this again, it's not about me. It's about who gave this and entrusted this thing to me. And that is God. That is Yes. Jesus. Opo. At ang ating mga tagapakinig, pwedeng sabihin nila, maaring sabihin nila, madali lang naman talaga eh. Dapat talaga i-acknowledge natin na ang nagmamay-ari ng ating negosyo ay ang Panginoon. It's easier said than done sometimes. Pero paano nga ba? Paano natin mapapakita yung tangible, sir, na mga ways para makita talaga na we are acknowledging God, na that He's the owner of our business. Paano yun, Sir Okay. Jean? One of which na ginagawa namin ngayon. Personally, I have to involve how to impart or share ano yung nalalaman ko sa ibang negosyante. There are a lot of Christian businessmen, a lot of those mga startup or even mga malaki na, pero they're struggling. Ikaw ngayon na binigyan ka ng biyaya ng Panginoon on some experiences, the failures and the successes, ano yung ma-impart ko sa kanila? Yeah. Paano ko sila matulungan on that aspect? So that's what we are doing now. And you are sharing Yes. itong kaisipan nito, itong perspective na to sa mga nakakasama natin sa trabaho, especially sa ating mga co-stewards. Right. At sabi nga ang Business as Mission Philippines, meron tayong tinatawag na 4Ps. And just to reiterate sa ating mga taga-subaybay, ang negosyo po ay hindi lamang umiikot sa isang P, which is yung profit. Dahil nandyan din po ang purpose. Mahalaga, 'di ba, Sir Jean, na alam mo yung purpose ng Panginoon sa iyong negosyo. We have people. Ayan, very important din yan. Dahil kung wala ang ating mga co-stewards, hindi rin magiging matagumpay ang ating pagnenegosyo. Ganun din ang ating mga kliyente. And the fourth one is the planet. Since your business po ay may kinalaman nga po sa hazardous waste, na siyang nakakasira sa ating kapaligiran. So bilang isang business owner, how is it important na ang isang kumpanya, na ang isang business ay meron ding pakialam sa ating environment? Now, kung maririnig natin ngayon, ang dami nang nag-i-engage regarding preservation of the planet. Ano ba talagang mga steps na ginagawa natin? And that's the reason, during the early stage of conceptualizing the negosyo, sabi ng partner ko, ano ba maitulong natin dito sa mundo na ma-preserve natin in a way, since we are living in this world, ano kaya mangyayari kung gawin natin to? So that is exactly he started conceptualizing this machine na wala ng burn, walang sunog. Kasi alam na natin, pag sunog, makakreate ng problema sa ozone, whatever it is. Ozone layer layers. natin, Nasisira na. Yes. So ngayon, doon siya nag-focus. Anong gagawin natin so that it can preserve or hindi tayo makadagdag damage. So anong mayong nangyari? Kasi 'di ba may mga nakakalungkot mang isipin, may mga negosyo na masyado nang natuon sa pag-produce ng mga produkto at hindi na po naiisip kung ano yung panganib na pwedeng mangyari kapag hindi po natin isinaalang-alang yung pangangalaga sa ating environment o sa kapaligiran. At kitang-kita na yan na nating lahat yung effect ng climate change, yung meron pang global warming. Kaya mahalaga na it's our responsibility as business owner to take care of our environment. Actually, hindi lang ang mga negosyante, even tayo na simpleng mamamayan. At sana ipatuloy pa rin nating sinasabuhay, Sir Jean, yung kahit man lang yung balat ng candy, itapon sa tamang basurahan o hindi sa estero o sa tabi ng kalsada. So mahalaga po talaga na mapangalagaan itong ating environment. And you're part also of Business as Mission Philippines. At sir, sa pag-join po ninyo ng BAM, ano po yung mga takeaways po ninyo or mga kaisipan na nagpabago po sa inyong perspective bilang isang Christian business owner? Okay.
it strengthened my perspective, especially on blessing others. Kasi sometimes, whatever successes we have, parang na-attribute lang natin, ito, ako, pamilya. Yeah. Wala na yung next eh. Meron pang others eh. So when we do that, that's how I understand. Sabi ko dito maganda tong ginagawa ng Business as Mission. Kasi mapupunta ka doon sa next. Hindi mo kasi alam, if you are not doing that, if you're not blessing others, hindi mo alam ano yung fulfillment na maibigay sa iyo eh. Because this is not just about the money, this is not about the self. This is about how are we glorifying God by doing this. May fulfillment, ang hirap i-explain eh. Yeah. At even yung peace. Yes. Diba, Sir Gene? Oo, na meron kang peace kasi nag-o-obey ka. Right. Diba? You're living in an obedience para sa Panginoon. At yun din yung hamon natin sa ating mga negosyante ngayon as aspiring na mga negosyante na itong ating gagawing negosyo, kailangan nating i-commit ito sa Panginoon. And sa mga panahon, Sir Gene, na kayo po ay nakaka-receive ng mga pagbate, diba? Meron pong mga nagsasabi sa inyo ng mga kind words at talagang umahanga po sa inyo. Sir, how do you redirect yung glory and praise to God when others commend your business success? I always emphasize whenever I heard that or somebody would say that, I would always respond in a very short praise. Praise God. Praise God. Yeah. So I would like to divorce myself. Yeah. It's always praise God. At napakagandang mindset yan, Sir Gene, na kapag merong mga humahanga o nagsasabi, ang galing-galing mo. Tempting, no? Oo, di ba? Parang sa isip mo, talagang magaling ako. Pero ang isang Christian business owner, ang pinopoint natin lagi, lahat-lahat sa ating success ay ang Panginoon. Right. Diba? Right. Glory to God. Praise be to God. At ngayon naman, kanina nabanggit nyo, Sir Gene, yung pagiging mapagkumbaba sa pagnenegosyo ay naipapasa nyo po. Sinishare nyo rin po sa inyong mga kasamahan sa trabaho. Even po ba, sir, sa kliyente natin, meron din po ba mga pagkakataon na kung saan kayo po ay nakakapag-share din ng mabuting balita ng Panginoon, Sir Gene? It's always part of our pag nandito ka na when you have Jesus Christ, we are commissioned to do that, no? Yeah. But at some point in our lives, parang nawala. So when we redirect our lives towards engaging towards that, every facets of our lives dapat nandun yun. Yung pag-share. Now, yun naman sa humility, it's a reflection of an outward expression of the inward work of God. That's true. Kaya nga nagawa natin to, not because of me, kasi may presence ng Panginoon. And that is enough. The way you talk, the way you work, the way you handle your business with such humility, yan ang reflection kung ano yung ginagawa ng banal na espiritu sa buhay natin. That's why business is for God's glory and not for self-exaltation. At mahalaga po sa ating mga taga-subaybay ngayon, kasi kapag sinabi mong humble ka, hindi ka na humble eh. Mahirap na, no? Oo, kasi doon pa lang eh. Doon pa lang, ano? At hayaan po natin yung mga taong nasa paligid natin ang siyang makapagsabi kung tayo ba ay patuloy na magpapakumbaba. And dito po sa inyong involvement sa BAM Philippines, yung mga natutunan po natin from BAM, paano nyo naman po naisa sa pamuhay ito? Kasi challenging everyday, di ba, sir? Yung papasok ka sa opisina, tapos pagkapasok mo sa opisina mo, ang dami kagad ng mga challenges or sabihin na nating mga bagay na nagpapastress bilang boss or leader ng negosyo. So paano nyo po na-overcome yan? Ano yung mga practical ways nyo para hindi tayo mas mababad sa stress? Ano man yung natutunan natin. Pag wala kasing application, baliwala lang rin eh. That's true. So there must be an application na ginagawa natin. Mostly, pag within the company, how I live with the values that we have. Yeah. Because that is very important if I have to reflect and look at other
organizations, doon nagka-problema sa values eh. Doon pa lang yung mga values nakahang lang sa wall, but nobody live with the values eh. Kaya nga it's very important to live with that values. And that's also something that we can share with others. Other organizations, what it takes to live with that values. Because Yes. we can look at the biblical values connected to that values na meron sila. Wala namang values na masama na nilagay doon eh. Yes, lahat mabuti eh. Lahat mabuti eh. Oo, at itong values na ito, sila yung nagsisilbing blueprint natin. Yes, Ito yung compass natin, true north natin. At syempre dapat naka-align po yan sa salita ng Panginoon. And itong company niyo po ay 5 years na pong nagpapatuloy. Yeah. Sir, bilang business leader, ano pa po yung mga plans pa po ninyo or nais pa po ninyong i-achieve at ano pa yung mga goals nyo para ang inyong company ay mas maging kagamit-gamit din po sa ministeryo ng Panginoon? As a matter of long term, we want to scale this up going to other countries so that sila naman maka-experience ano tong technology na to that can also a contributor to the preservation of our world na walang sunog kung hindi air lang ang nagtitreat ng basura. And through that, sir, mas magiging kagamit-gamit din yan. Hindi lang sa industriya ng pagnenegosyo kasi innovation nito eh. Yeah. At advocacy na rin somehow. At at the same time, nagiging part na rin ito ng ating ministry. Dahil nga po, itong technology na ito, makatutulong din to take care of our environment. We should be a representation of God. Yes. Wherever we are, we should a representation. We're ambassadors eh. Yes, and part of being an ambassador, na maintain natin yung Right, integrity. right. Now, with that kind of business, sir, how do you maintain yung integridad? Lalo na kung kayo po ay may mga business dealings, kasi technology ito. And for sure, mga malaki ang kliyente itong inyong mga nakakausap, Sir Gene. Oh. Now, I always believe the principle of when we start right, it cannot go wrong. So, ang daming temptation pagdating doon sa mga transactions eh. Pero learn to say no. When it is already, your values is being compromised, the biblical values, the way you believe about God, if it is compromised, no. No. It's a no-no. It's a no. No deal at all. Oo. At itong mga compromises na ito, kasi ito yung mga nagtetest sa atin minsan, Oo. Para mas malaman natin na kapag meron tayong integridad sa trabaho at sa negosyo, laging andun yung trust ng ating mga kliyente. And now, as we wrap up, Sir Gene, nakakabitin, ang bilis ng ating oras. Para po sa ating mga kaagapay ngayon na nakatutok po sa atin, ano po yung challenge or mensahe na nais niyo pong iwan para sa kanila? Okay. Para sa akin, when we engage into business, always have in mind, this is not mine. I'm just a steward. I'm just a trustee. And therefore, since I am a trustee, may boss ako. And therefore, I have to do good kasi may boss ako. Pag may boss ako, my existence is for my boss. And this so happen na meron tayong Panginoon. And it's God who is liberal enough to give a lot of blessings. Nandun lang yun eh. But it's for us to claim as well. So, take time to do business. I encourage everyone. But please, be reminded, it's not us. It's about God who owns this business that we have. Yes, and our work is our worship Right. para sa Panginoon. It's a worship talaga. Yes, and as the Lord bestow riches and success, let us be ever humbled before Him and give Him the glory, the praises and thanksgiving. Kasi lahat po ng meron tayo ay mula lamang sa Panginoon yan. So, Sir Gene, maraming salamat po sa pagbabahagi Thank you, ng inyong Ruel. inspiring story sa pagbibusiness at ang inyong insight about our topic that BAM Business is not for self-glory, self-exaltation. Maraming salamat po. Mag-ingat po kayo. Thank God you. bless you and magandang araw po. God bless you as well. Mga kaagapay, atin pong nakapanayam si Mr. Gene Oholan, ang owner ng Radicor Metal Manufacturing Corporation.